Samantala, bukod sa kanilang kaligtasan at kapakanan sa trabaho, isa sa binabantayan ng pamahalaan sa mga overseas Filipino workers ang tila pagtaas ng bilang ng may HIV. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria. Patuloy ang paalala ng pamahalaan sa mga overseas Filipino workers o OFWs na pangalagaan ang kanilang kalusugan kasabay ng pagpapatupad ng iba't ibang programa para sa mga migrant workers na nabubuhay na may HIV. Ayon sa Philippine National AIDS Council o PNAC, mula 1984 hanggang sa kasalukuyan, umaabot na sa mahigit 11,500 na migrant workers ang na-diagnose na may HIV. Sa unang 3 buwan ng 2026, nakapagtala rin ng 17% pagtaas ng mga bagong kaso kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Karamihan sa mga bagong naitalang kaso ay mga lalaki, habang 95% ng mga naitalang transmission ay dahil sa sexual contact. Ayon kay Richard Laroya, Senior Health Program Officer ng PNAC, ilan sa mga pinakamalalaking hamon sa mga OFW na may HIV ang limitadong akses sa gamutan at health services sa ilang bansa, stigma at diskriminasyon, mga employment restrictions sa ibang bansa, problemang pinansyal at mga hamon sa mental health. May mga may HIV na yan, halos ayaw nilang umuwi. Kasi alam yung sitwasyon kasi nila, di ba? Pag uwi nga naman nila sa pamilya nila, imbis na makatulong sila, makakadagdag pa sila sa problema. And then sa atin, sa gobyerno, limited yung data. Kasi mas kukonti ang reporting ng mga pag nandun sa mga embassies, hindi tayo nakaka-check eh. Bilang tugon, nagpapatupad ang pamahalaan ng iba't ibang programa tulad ng Interagency Medical Repatriation Assistance Program o IMRAP na tumutulong sa ligtas na pagpapauwi ng mga OFW na nangangailangan ng agarang gamutan sa Pilipinas. Ang gagawin ni DFA pag reported na nagkasakit siya at talaga nangangailangan ng iuwi, so gagawa ng paraan. Kung sufficient na yung patient para mag-travel, makipag-coordinate siya dito sa Pilipinas through DOH and DILG and also to OWA and DMW para pagdating ng OFW dito, may mga taong sasalubong sa kanya sa eroplano or baka minsan isakay siya sa stretcher or sa wheelchair and then papacilitate yung kanyang paglabas mula sa airport. Para makalabas siya ng maayos at maasikaso rin yung kanyang mga pangangailangan. Samantala, maaari ring maghain ng reimbursement sa PhilHealth ang mga OFW na naospital sa ibang bansa kasama ang mga may HIV basta't maisumite ang mga kinakailangan dokumento. Ayon sa PNAC, mahalaga ang benepisyong ito para mabawasan ang gastusing medikal ng mga OFW na nangangailangan ng gamutan. May mga serbisyo rin para sa psychosocial support, financial assistance, legal aid at mga programang tutulong sa kanilang muling pagbangon at pagbabalik kabuhayan. Samantala noong Hunyo, nagpulong ang Department of Migrant Workers, Philippine National AIDS Council, iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga partner organizations para isulong ang isang policy framework para sa mga migrant workers na may HIV. Layunin nito na matugunan ang mga kakulangan sa mga umiiral na programa at serbisyo, mapalawak ang access sa healthcare at iba pang mahahalagang tulong at mapatibay ang proteksyon sa mga OFW mula sa kanilang pag-alis, pananatili sa ibang bansa hanggang sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas. Libre po ang gamot na ibinibigay para sa mga taong may HIV. Nandun po yan sa ating batas. Para mabigyan ng gamot o para makasigurado tayo, kailangan po tayong magpa-test, no? Para malaman natin ang ating HIV status. Sa ating mga embahada, bukas yung ating mga embahada, no? Para tumulong at tanggapin ang ating mga OFW na mayroong HIV. Binigyang diin din ng PNAC na hindi na death sentence ang HIV dahil sa makabagong gamutan. Hinihikayat nito ang mga OFW na magpa-test, magpakonsulta at huwag matakot humingi ng tulong dahil may mga serbisyong ipinagkakaloob ang pamahalaan para sa kanila. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.